Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa MTB MLE. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa MTB MLE pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga salitang binubuo ng maraming pantig. Alam mo ba na ang mga salita ay mula sa pinagsama-samang pantig? Nais mo bang makabuo ng salita na may dalawa o higit pang mga pantig, tulad ng karunungan na may 4 na pantig, at pinakamahalaga na may 7 pantig? Alam kong ikaw ay isang magaling na bata, kaya makapagbibigay ka ng maraming salita na binubuo ng maraming pantig o ang tinatawag nilang multisilabikong mga salita. Para sa alamin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makababasa ng mga salitang binubuo ng maraming pantig sa pamamagitan ng mga inihanda at nakapaloob na mga gawain o pagsasanay sa ating module, tayo ay makapagbabasa at makapagsusulat ng mga salitang may maraming pantig o mahahabang salita. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Subukin muna natin kung ano na ang kaalaman mo patungkol sa aralin natin sa ating module. Kunin mo ang iyong notebook at lapis at magsulat sa iyong notebook ng bilang 1 hanggang 5. At pagkatapos ay makinig ng mabuti sa aking panuto. Para susubukin ang panuto ay piliin ang mahahaba o multisilabikong salitang ginamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ibig sabihin, ang gagawin natin ay hahanapin, pipiliin, at isusulat natin ang mahabang salitang matatagpuan natin sa bawat pangungusap sa bawat bilang. Ang tanging isusulat lamang natin sa ating notebook bilang ating sagot ay ang mahabang salita na nahanap natin sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Number 1. Ipinanganak ako noong ika-4 ng Agosto. Number 2. Pinapangarap niyang maging isang guro katulad ng kanyang ina. Number 3. Ang bayabas ay sagana sa bitamina, kaya nagpapatibay ito ng mga buto at ngipin. Number 4. Ang sampagita ay may mahalimuyak na amoy. At number 5. Ang aso ang pinakamatapat na kaibigan. Magaling ka ba sa spelling? Ating balikan ang galing o husay mo sa spelling
para mabuo ang mga salitang mababasa natin sa bawat bilang. Para sa balikan, ang panuto ay isulat sa sagutang papel ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita. Ibig sabihin, ang gagawin natin ay ang nawawalang pantig lamang ang i-spell at hindi ang buong salita. Ang nawawalang pantig lamang ang isusulat natin sa ating notebook. Para sa number 1, ang salita ay basket. Ang nawawalang pantig ay sa unahan. Basket. Number 2, bulaklak. Ang nawawalang pantig ay sa bandang gitna. Bulaklak. Number 3, langgam. Ang nawawalang pantig ay nasa unahan. Langgam. Number 4, punong kahoy. Ang nawawalang pantig ay sa gitna. Punong kahoy. At number 5, sisiw. Ang nawawalang pantig ay sa hulihan. Sisiw. Tandaan, ang nawawalang pantig lamang ang i-spell at hindi ang buong salita. Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Sino sa inyo ang may mga halaman at bulaklak sa bakuran ng kanilang bahay? Maliban sa mga halaman at mga bulaklak, ang ating komunidad ay naliligiran din ng mga puno. Makapagbibigay ka ba ng mga punong matatagpuan sa inyong komunidad? Bakit mahalaga ang puno sa ating paligid? Halina at basahin natin ang kwento na may pamagat na Forest Green. Makinig ng mabuti dahil pagkatapos ay may mga katanungan na kailangan mong sagutin. Para sa tuklasin, ang panuto ay basahin ang kwento at unawain itong mabuti. Ang pamagat ng kwento ay Forest Green. Nagkaroon ng isang gawain ang mga batang scout sa loob ng isang kagubatan na tinatawag na Forest Green. Umalingaw-ngaw ang iba-ibang huni ng mga ibon at insekto pagdating nila sa loob ng kagubatan na ikinatuwa ng mga mag-aaral. Krukuk-krukuk ang huni ng tipaklong na nakita ni Dennis sa damuhan. Ginagaya naman ni Alvin ang tunog ng palakang tumatalon. Tuwang-tuwa si Kaloy sa daloy ng batis. Habang kinakausap ni Mang Lito ang tagapangalaga ng kagubatan, ay may isang loro naman ang inuulit-ulit ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Ginang M. Galang sa mga bata ang tamang pangangalaga ng mga puno. Isinalaysay din niya na ang mga puno ay nagiging tirahan ng mga hayop. Umuwing masaya ang mga bata dahil marami silang natutunan tungkol sa kahalagahan ng mga puno sa ating paligid. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Tunay na napakahalaga ng mga puno sa ating paligid. Nagbibigay ito ng pagkain sa pamamagitan ng mga prutas nito. Nagsisilbing tirahan ng mga ibon at iba pang mga hayop. Nagbibigay lilim mula sa init. Sumisipsip ng tubig baha at nagbibigay ng malinis at sariwang hangin. Kaya naman mahalaga na pangalagaan natin ang mga puno. Sa pag-unawa natin sa napakinggan o binasang kwento, natututuhan natin na mahalagang natatandaan natin ang mga detalye upang makasagot tayo ng tama sa mga tanong.
Para susuriin ang panuto ay, sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa binasang kwento. Isulat ang letra ng iyong sagot. Number 1. Sino-sino ang nagsagawa ng isang gawain sa Forest Green? A. Ang mga lalaking scout. B. Ang mga babaeng scout. C. Ang mga batang scout. Number 2. Ano ang naramdaman ng mga bata matapos makapasyal sa kagubatan? A. Natakot. B. Masaya. C. Nalungkot. Number 3. Bakit mahalaga ang puno sa kalikasan? A. Proteksyon sa sikat ng araw. B. Tirahan ng mga hayop. C. A at B. Number 4. Ikaw bilang isang bata, paano ka makatutulong sa ating kalikasan? A. Magtanim palagi ng puno. B. Putulin ang mga puno. C. Sunugin ang mga puno. Number 5. Alin sa pangkat ng mahabang salita ang nabasa mo sa kwento? A. Umalingaw-ngaw, kinakausap, at pangangalaga. B. Ipinaliwanag, isinalaysay, at kagubatan. C. Lahat ay nabasa ko sa kwento. Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong notebook. Para sa pagyamanin, pinatnubayang pagsasanay 1, ang panuto ay basahin ang mga salita at pantigin. Isulat sapat lang ang bilang ng kanilang pantig. Ang gagawin natin ay papantigin natin ang salita o paghihiwa-hiwalayin natin ang mga pantig na bumubuo sa isang salita gamit ang dash. Pagkatapos ay bibilangin natin kung ilang pantig mayroon ang isang salita at isusulat natin ito sapat lang bago ang bilang. Halimbawa, sa salitang paaralan, papantigin natin siya, ang kalalabasan ay pa, dash a, dash ra, dash lan. Pagkatapos natin itong mapantig, bibilangin natin kung ilang pantig mayroon ang salitang paaralan. Pa-a-ra-lan. Ito ay binubuo ng 4 na pantig, kaya isusulat natin ang bilang na 4. Para sa number 1, ginagaya. Number 2, mapagbigay. Number 3, tipaklong. Number 4, insekto. Number 5, tumatalon. Para naman sa pinatnubayang pagtatasawan, ang panuto ay pagsamahin ang mga pantig upang makabuo ng isang multisilabikong salita. Basahin ang salita pagkatapos. Dito naman, ang gagawin natin ay pagkikibit-kibitin natin o pagsasama-samahin natin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Pagkatapos, ito ay inyong babasahin. Para sa number 1, ikinatuwa. Number 2, isinalaysay. Number 3, pangangalaga. Number 4, kagubatan. Number 5, ipaliwanag. Para sa pinatnubayang pagsasanay 2, ang panuto ay piliin ang multisilabikong salita sa pangkat, isulat sa iyong papel at basahin ng 3 beses. Ang gagawin natin ay pipiliin natin kung alin sa mga salita sa pangkat ang binubuo ng may pinakamahabang pantig. Pagkatapos ay isusulat natin ito sa ating notebook. Number 1, mahal, minamahal, mahamina. Number 2, ginagaya, ginawa, ligaya, nagaya. Number 3, ikot, tuwa, natuwa, ikinatuwa. Number 4, talon, tumatalon, mata,
tatalon. Number 5, umalingaw-ngaw, lingaw, langaw, ikaw. Tanging ang multisilabikong salita ang siyang isusulat sa inyong notebook. Hindi na kailangan pang kopyahin ang panuto maging ang mga pagpipilian. Para naman sa pinatnubayang pagtatasa 2, ang panuto ay basahin ang mga salita at piliin ang naiiba. Isulat ang sagot sa iyong papel. Ang gagawin ay pipiliin ang naiiba sa pangkat at iyon lamang ang isusulat sa inyong notebook. Number 1, maaasahan, masaya, maaasahan, maaasahan. Number 2, sabayan, sinasabayan, sinasabayan, sinasabayan. Number 3, panalangin, panaginip, panalangin, panalangin. Number 4, mahinahon, mahinahon, mahina, mahinahon. Number 5, Disyembre, diksyonaryo, Disyembre, Disyembre. Para sa malayang pagsasanay 1, ang panuto ay basahin ang mga pangungusap, piliin ang mga mahabang salita at isulat sa iyong papel. Ang gagawin natin ay hahanapin, pipiliin at isusulat natin ang matatagpuan nating mahabang salita sa bawat pahayag na ating babasahin sa bawat bilang. Isusulat natin ang ating sagot sa ating notebook. Number 1, ipinagbabawal ang pagsunog ng mga puno upang gawing uling. Number 2, tutulong ako sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Number 3, ako ay magtatanim ng mga puno taon-taon. Number 4, susunod ako sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng kagubatan. Number 5, ingatan ng ating kapaligiran. Para sa malayang pagtatasawan, ang panuto ay basahin ang mga pangungusap, isulat sa papel ang multisilabikong salita na inilalarawan. Ang gagawin natin ay aayusin natin ang mga pantig na makikita natin sa bawat bilang upang mabuo natin ang salitang hinihingi ng bawat pahayag. Isusulat natin ang sagot sa ating notebook. Number 1, ito ay isang uri ng diretsong puno na ginagamit upang gumawa ng bahay at muebles tulad ng aparador o mesa. Ang mga pantig ay wan, ya, ka. Aayusin natin ang mga pantig upang mabuo natin ang salitang angkop sa pangungusap. Number 2, naninirahan ang iba't ibang uri ng mababangis at maaamong hayop sa lugar na ito. Ang mga pantig ay kan, bun, du, ka. Number 3, isa itong uri ng insekto na may makukulay na pakpak. Mahilig silang dumapo sa mga bulaklak. Ang mga pantig ay ro, pa, ru, pa. Number 5, nagpupunta ang mga tao dito upang magdasal at magpuri sa Panginoon. Ba, han, sim. Number 6, isang uri ng dambuhalang isda na madalas nakikita sa dagat. Ang mga pantig ay ye, na, bal. Aayusin natin ang mga pantig sa bawat bilang upang mabuo natin ang salitang hinihingi ng bawat pangungusap. Isulat ang ating sagot sa ating notebook. Para sa malayang pagsasanay 2, ang panuto ay basahin at hanapin sa talata ang mga multisilabikong salita na binubuo ng 4 o higit pang pantig. Isulat ang iyong sagot sa papel.
Ang gagawin natin ay hahanapin natin ang multisilabikong salita na binubuo ng 4 o higit pang pantig. Ulitin ko, dapat ang salitang mahahanap natin o salitang masusulat natin na galing sa talata ay dapat binubuo ng 4 o higit pang pantig. Isusulat natin ang sagot sa ating notebook. Ito ang talata. Isang umaga, inip na inip si Jason. Mahigpit kasing ipinapatupad ng pamahalaan ang batas na bawal lumabas, lalong-lalo na sa mga bata. Ngayong panahon ng pandemya, lahat ay dapat manatili sa loob ng kanilang tahanan upang hindi mahawa sa nakamamatay na sakit at para matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa malayang pagtatasatu, ang panuto ay piliin sa kahon ang angkop na multisilabikong salita na kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong papel. Ang mga pagpipilian na mahanap natin sa loob ng kahon ay A. Binubunot, B. Pagtatanim, C. Libangan, D. Napaunlad, E. Diniligan, F. Napakarami. Ang isusulat natin ay ang salitang kukumpleto sa pangungusap na mababasa natin sa bawat bilang. Number 1, mahilig sa blank si Roy. Number 2, araw-araw niyang blank ang kanyang mga gulay upang hindi ito malanta. Number 3, blank din niya ang mga damong tumutubo sa paligid ng mga gulay. Number 4, ito ang kanyang naging blank. Number 5, paglipas ng isang buwan, blank niyang naaaning gulay mula sa kanyang taniman. Para sa isagawa, ang panuto ay basahin ang talata, isulat sa sagutang papel ang puso kung ang multisilabikong salita ay nabasa mo sa talata at iguhit ang buwan kung hindi mo ito nabasa sa talata. Ang talata ay, lubos na ikinatakot ng mga tao sa buong mundo ang mabilis na paglaganap ng mapanganib na virus. Maraming buhay ang nawala dahil sa bagsik nito. Ngunit sinasabi ng mga eksperto sa kalusugan na madali itong mapupuksa kung may disiplina ang mga tao. Dahil ang virus ay kusang namamatay kung walang katawan na malilipatan. Number 1, matulungin. Kung nahanap mo ang salitang matulungin sa tekstong ating binasa, iguhit mo ang puso. Kung hindi naman, iguhit mo ang buwan. Number 2, paglaganap. Kung nakita mo o nabasa mo ang salitang paglaganap sa binasa nating teksto, iguhit mo ang puso. Kung hindi naman, iguhit mo ang buwan. Ganon din sa number 3, disiplina. Number 4, mapupuksa. At number 5, malilipatan. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa tayahin, ang panuto ay basahin ang talata, isulat ang W kung ang multisilabikong salita ay nabasa mo sa talata at T kung hindi mo ito nabasa sa talata. Makinig ng mabuti upang masagot mo ito ng tama. W ang isusulat kung ang multisilabikong salita ay nabasa mo sa talata. T naman kung hindi. Ang talata ay, ang kalusugan ay kayamanan. Habang bata pa, sanayin na ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Makabubuti rin ang pag-eehersisyo
at pag-inom ng maraming tubig. Mahalaga na sapat ang oras ng tulog. Ang pagligo, paghuhugas ng kamay, at pagsisipilyo ng ngipin ay dapat isagawa sa araw-araw upang matiyak ang kalinisan ng katawan. Number 1, pagsisipilyo. Number 2, kayamanan. Number 3, masusustansyang. Number 4, pag-eehersisyo. Number 5, chichirya. Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, ang panuto ay basahin ang pares ng multisilabikong salita, isulat ang titik A kung mabilis mong nabasa, isulat ang B kung nahirapan ka sa pagbasa, at C kung hindi mo ito nabasa. Para sa bahaging ito, kinakailangan na maging tapat ka sa iyong pagsagot. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalagang makilala mo ang mga pantig ng mga salita upang maging madali ang pagbabasa mo ng mga salita, parirala at pangungusap. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!